Maing hapon mga par, magandang hapon. Welcome back to my channel again. Ang ganda ng panahon mga par. Kaya gusto kong mag-walking na muna. Dahil sila misis ay din sa bahay, nakarating lang din sa school. So may kasama na si Inday. So siguro sila mamaya ayayain ko pagka gusto na maglakad. So ngayon tayo muna. Right, so samahan nyo ako mga par, no? Mag-ikot-ikot dito sa lugar namin. Okay. So yan, and gusto ko rin ano mga par, i-update ko kayo kung ano nang nangyari doon sa ano namin, no? Sa application namin tungkol doon sa aming extension. So hindi ko naman gawin sa bahay, gusto ko dito mga par para ano rin maganda yung background natin, no? Yan, para na rin makagala-gala tayo, exercise pa rin tayo, no? Dito lang naman tayo, ikot tayo dito, titignan din natin yung playground kung may marami ibang batang naglalaro, kasi mamaya dadaling ko sa Inday para hindi na lang palaging nagano load ng TV, cellphone. Wala masyado yung ano, hindi masyadong nakalaro. May maliit na ano rin kami rito eh, splash pad mga pa. Ayun, kung pwede si Inday dyan. Shoutout pala kay Parwell Kumayas, no? Ng Kumayas in Canada. Ganda nung pinuntahan nila ng karaan mga par. And syempre sila Tito Chris, shoutout, na kasalukuyang nag-ano mga par, nag-iikot, no? Ganda ng ano nila rin, no? Shoutout Tito Chris. Nag-iikot sila sa Saskatchewan to Vancouver mga par, no? Napanood ko rin yung day 1 nila. So sigurado mahaba pa yun. Yung ano nila mga par, family adventure, no? And then syempre ang kagandahan noon, nakuhanan niya o nabidyohan niya yung mga moments na yun mga par. Napaka-importante nun. Dahil ang ano, ang sarap panoorin, yung mga nagawa mo rito. And yun nga, sabi nga ni dito Chris ng memories din. Yun yung ano mga pare, yun yung isa sa maganda, no? Sa ganito, pagpa-vlog, pinaka-importante talaga doon yung memories na nagawa mo, diba? Na katulad namin, syempre na temporary pa lang din dito sa Canada. May habang nandito kami tamamasyal, na ano namin, kumbaga nare-record namin yung mga pasyal namin dito, yung mga nangyari sa amin. Kaya sarap lang anuhin, balikan, no, pagdating ng panahon. Karoon tayo ng mga kaibigan dito at yung memories, no? Hindi mababayaran yun na ano tayo, dito tayo sa Canada, nabigyan tayo ng pagkakataon. Dito tayo sa ano, sa may dito lang ma'am, malapit to sa amin mga pa. Nag-aabang ako ng mga dayo, no? Yan yung kabila, oh. Court yan, whole court yan mga pa.
kailangan natin bumili ng bola pala. Okay naman siya, walang problema mga par, no? So bumili pala tayong kape, no? So yun nga mga par, no? Nabanggit ko doon sa inyo and nakita nyo naman sa thumbnail natin. Gusto ko yung i-update sa status namin. Sa shoutout ko pala si Kuya Rene Gallardo na na-meet ko doon sa Janhing. At ayun, nanonood doon siya sa atin, no? Maraming salamat po doon sa misis din niya, no? Yun, na ano ko sila sa Janhing nung nag-grocery kami. Ayun, may mga ano siya doon, no? Sinabi siya sa akin, no? Na huwag kong susukuan ng Canada. O yun yung sabi niya doon, no? Taste lang muna. Gusto kong i-update lang yung ating nangyari nga sa atin ngayon. Yun, yung mga previous vlog ko nga ay nabanggit ko na naman sa inyo. Na-vlog ko na rin na na-refuse kami. And then nag-apply kami ng restoration bilang tourist visa na ako. And then si Inday, ganun pa rin. Hindi na-approve kami mga par. Na-expired kami mga par last July 30. Tayo apply na namin before kami ma-expired mga par. So yun nga, ang sa akin mga par ay visitor record extension. Kasi yun nga, hindi na tayo pwede sa ibang permit, no? Lalong yung work permit mga par, dahil yun nga, doon nga tayo, yun nga yung dahilan kung bakit tayo na-refuse, no? Dahil sa mga bagong rules ngayon, no? Kaya ayun lang, no? Gusto ko lang i-share din dito at sa mga doon sa mga kababayan natin na panghihinaan ng loob, no? Alam ko mahirap, no? Merong mga iba na mas mahirap pa yung sitwasyon sa atin, no? Pero patuloy silang lumalaban mga par, no? Patuloy silang nakikipag kumbaga nilalaban pa rin nila, no, kung anong meron sila ngayon. So hindi ibig sabihin na PR ka na or citizen ka na rito mga par, wala ka ng problema, no? So meron pa rin, no? Hindi mawawala ang problema hangga't nabubuhay tayo, meron pa rin. Depende na lang talaga sa kung paano mo siya dalhin, no? At siyempre samahan mo rin yung dasal mga par. At pwede naman tayong malungkot, no, umiyak, no, normal lang po yun. Lalong lalo na yung mga kababayan natin mga par na ano lang dito, no, solo pumunta, no? Hindi muna din natin yung mga pamilya, no? At nauna muna sila rito, no? Hindi po basta-basta yun, no? Mahirap yung gawin, no? Hindi lahat ng tao kayang gawin yun mga par. Lalong lalo na yung iba na may maliit pa, no, na baby, iniwan muna nila sa Pilipinas and then pumunta sila rito. Hindi po yun ganun kadali, no? Napakahirap nung gawin mga par. Kahit ako noon na papalik-balik na ako sa barko, no? At tuwing umalis ako, talagang ang bigat sa pakiramdam, no? Pag nakikita ko, pag naisip ko yung anak ko na iwanan ko na naman, no, na maliit pa noon, no? Hirap, no? Mabigat, no? Yun nga mga par, yung status nga namin ngayon, na-apply na nga namin yung extension namin. Si Mrs. nag-apply siya ng study permit extension ulit. Sana mabigyan kami ulit. Dahil kailangan ko din yun mga par para makapag-stay ako rito. At hintayin ko matapos si Mrs. sa school niya sa December. Pag-apply si Mrs. ng PGWP kasama ako. Siguro mga January, pagpalagay natin January mga par. Hindi pa rin ako pwede magtrabaho after namin mapasa yon. Si Mrs. pwede siya mag full time, no? After mapasa yung PGWP application niya. At syempre pag nag-confirm na yung IRCC na na-receive nila, no, pwede na siyang magtrabaho full time. Pero ako mga para hindi pa. Dahil galing ako ng visitor record, no? Hindi pa ako pwede magtrabaho. So ihintayin ko muna yung resulta ng application namin, at kung ma-approve ako, mabigyan ako ng work permit, doon pa lang po ako pwede magtrabaho. So medyo matagal pa mga par, 6 to 7 months mga par. Kung certain kami na ma-approve, doon pa lang ako pwede magtrabaho. So simula January, so sa tingin ko mga par, mga August or September, no? Sa ano ko lang, sa tsansa ko lang mga par, no? September or August or September tayo, kung mabigyan tayo ng
work permit. Kung ma-approve pa rin, syempre, doon pa lang tayo pwede magtrabaho. Pero si Mrs., yun, pwede na siya mag full time. At yun, mahaba pa nga ito mga par, no? Yung ano namin, yung aming journey dito sa buhay Canada. Yun, mahirap, no? Mahirap para sa akin, lalong-lalo na sa akin dahil yun nga, hindi tayo nagtatrabaho, no? Marami tayong nasayang na ano, na kikitain sana mga par dahil, di ba? Kung nagtatrabaho tayo, makaka-save-save din kahit papaano mga par. Pero ganun talaga, no? Kasi bawal nga, hindi tayo pwede magtrabaho, no? At nandito nga tayo sa sitwasyon na kumbaga sa bilang ko mga par, no? Kulang-kulang 2 taon tayo hindi makakapagtrabaho. Kasi last September pa ako nag-stop ng trabaho simula nung na-refuse ako nung aking SOWP. So nakaka 11 months na ako ngayong August mga par. So kung next August pa tayo kung sakali, no? So magdadalawang taon na hindi tayo kapagtrabaho, no? Kaya sabi nga ni Kabayan Pedro Roque, marami tayong nasayang na nakikitain sana. Well, ganun talaga mga par dahil bawal nga, no? Bawal is bawal, no? It is what it is, sabi nga nila rito. Mga par, maraming salamat sa inyo sa lagi nakasuporta sa akin since day 1 mga par nung dumating kami dito sa Canada. Maraming salamat po sa inyo at sa palaging nanonood sa akin, no, sa mga vlogs natin, mga family vlogs natin, mga gala natin. Maraming salamat po sa inyo. And shoutout po sa inyong lahat. Siguro dito ko muna tatapusin na aking vlog. To God be all the glory. We'll see you on my next one. Bye! Happy tayo mga par.